Come on, Dad. Who told you that I'm going to marry her? Desisyon namin ang ipakasal ka sa unika iha ng mga Lewis, Hans. And you think natutuwa ako sa desisyon niyo? No, I'm not. Pero ito ang tradisyong sinusunod ng pamilya natin, Hans. Hindi mo pwedeng tanggihan. No, Dad. I don't agree with that tradition of yours. Period. Barahas na tumayo si Hans at iniwan ang kanyang ama sa sala. Malalim siyang bumuntong hininga sa sobrang frustration matapos mapag-alaman na naka-arrange marriage siya nang hindi man lang siya kinonsulta ng mga magulang. Para mabawasan ang inis na nararamdaman niya, napagpasyahan niyang tumungo na lang sa kumpanya niya. Naabutan niya pa raw ng janitress na si Isabel habang naglinis ng opisina niya at hindi niya yun nagustuhan. Who are you? Who told you that you're allowed to enter my office? Ay, palika! Ano ba yan, sir? Nagugulat ka naman masyado. Sino ba kasing may sabi sa'yo na pwede kong pumasok sa office ko? Naku, sir. Pasensya na po. Actually, wala po talagang nagutos sa akin. Naglilinis lang po ako dyan sa labas ng office po ninyo na mapagpasyahan ko po na linisin din po itong loob ng opisina po ninyo. What? So nakialam ka? Sino ka ba para pangunahan ako sa mga desisyon ko, ha? Pasensya na po talaga, sir. Ang akala ko po kasi matutuwa po kayo kapag malinis po yung office ninyo. Sino may sabing matutuwa ako? I have my personal maid to clean my office. At hindi ako basta-basta nagpapalinis. Lalo na sa kagaya mong hindi ko kilala. Napayuko naman si Isabel dahil sa sobrang napahiya siya. Pasensya na po, sir. Hindi na po mauulit. Talagang hindi na mauulit. Get out. Napahilot pa si Hans sa kanyang sentido. Imbis na mabawasan ang inis niya, mas lalo itong nadagdagan dahil sa janitress nila sa kumpanya. Ngunit, mas lalo pa siyang nainis nang makita niya ang papasok na maating babae sa opisina niya. Hey Hans, tinawagan ko ang daddy mo. Sinabi niya sa akin na nag-walk out ka raw. What happened? Wala. Anong ginagawa mo rito? I'm just checking you. Alam mo na ba ang tungkol sa kasal nating dalawa? Kasal? Anong kasal, Frida? Nakakalimutan mo na bang kasunduan ng daddy mo at ang daddy ko? Once na tumundong tayo sa edad na 24, paplanuhan nilang pagpapakasal nating dalawa. It sounds exciting, right? Anong exciting dun? Magkaibigan lang tayo, Frida. Alam nating pareho na wala akong espesyal na nararamdaman para sa'yo. Maliban sa pagkakaibigan natin. Bumalatay naman ang lungkot sa mata ni Frida. Simula pagkabata, lihim ng iniibig ni Frida si Hans. Hiya, alam ko naman yon. Pero hindi mo ba pwedeng turuan ng puso mong mahalin ako, Hans? Ilang beses kong sinubukang turuan, pero wala. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi kita kayang mahalin, tulad ng pagmamahal mo sa akin. Alam ni Hans na masasaktan niyang kaibigan, ngunit hindi pwedeng paasahin niya ito, lalo pa ngayon nakasal ang pinag-uusapan. Masyadong sagrado. Sa kabilang banda, naroon naman si Isabel na nagpapahinga kasamang kapwa niya janitress at janitor na katulad niyang pagod na pagod rin sa trabaho. Kamusta, Isabel? Mukhang hindi lang pagod ang humahapo sa'yo, ah. May nangyari ba? Ang totoo, may halong inis at kabarayan. Oh, bakit naman? Laglinis ka lang naman sa 7th floor, ah. Bakit parang hapong-hapo ka? Hindi ka ba gumamit ng elevator papunta ron? Napairap naman si Isabel sa sinabi ng kaibigan. Gumamit malamang. Try mo kayong maghagdan papunta ron kung hindi ka motay sa pagod. Leche kasing hambog na boss natin yun eh. Bakit? Anong ginawa sa'yo ni Sir Hans? Sinigaw-sigawan ba naman ako? Nilinis ko na nga yung office niya lahat-lahat. Siya pa may ganang manigaw. Pasalamat nga siya may tagalinis siya ng kalat niya eh. Sinigawan ka? Sinigawan ka lang? Mabuti na lang at sigaw lang na pala mo sa cold-hearted nating boss na yun, Isabel. Ang swerte mo pa rin. Ano? Anong swerte ron ha? Hindi ako naninilbihan sa kumpanyang to para lang sigaw-sigaw ng katulad niya. Aba, porkit mayaman siya? Pwede na akong ganunin? Oo, siya nagpapasahod sa akin. Pero hindi ibig sabihin nun na pwede na akong tutuhin ng ganun. Ibang klase ka rin, ano? Bigay na bigay ang anger issues mo, ah. Alam mo, swerte mo na lang dahil sigaw lang na pala mo sa kanya. Yung last kasi na nalinis ng office niya, tinanggal niya agad sa trabaho.
What? Ganun kasama ugali ng isang yon? Grabe. Malay ko ba kasing bawal maglinis sa opisina niya? Impyerna. Hindi naman sa bawal. Kaso nga lang, may ibang naka-assign para maglinis ng opisina niya. Personal maid niya ata yun. Pero bakit ang isang araw hindi naman niya ako pinagalitan nang linis ako sa conference room Saktong may meeting pa nga sila sa bigating client Sa conference room, hindi naman niya pinagbabawal yun. Sa office niya lang talaga. Hayaan mo na. Hindi ka naman makikilala ni sir dahil marami naman tayong janitress at janitor sa kumpanyang to. Nagpakawala ng malakas sa buntong hininga si Isabel. Wala siyang nagawa kundi pakalmahin ang sarili bago siya bumalik sa kanyang trabaho. Isan ka naka-assign ngayon, Ryan? Sa conference room. Gusto mo sumama? Sige, magmula ngayon, hindi na ako hihiwalay sa'yo. Baka kasi sa susunod na maka-encounter ko si Sir Hans, masigawan din naman ako. Natawa naman sila pareho sa tinuran niya. Si Ryan ay matalik na kaibigan ni Isabel. Ito rin nagpasok kay Isabel bilang janitress sa kumpanya kung saan siya nagtatrabaho. Don't worry. Sure naman ako na hindi ka makikilala ni Sir Hans. Sana nga. Sa kabilang banda naman naroon si Hans. Tutok na tutok sa pakikinig sa empleyado niya na nagre-report sa unahan patungkol sa financial crisis. Nang biglang pumasok si Isabel at Ryan. Anong ginagawa niya rito? Mahinang bulong pa ni Hans sa kanyang sarili. Who? Nothing, Frida. Nang matapos ang meeting, naiwan si Hans sa conference room kung saan naroon si Isabel na naglilinis. Ikaw yung babaeng pumasok sa opisina ko para maglinis ng walang paalam, tama ba? Opo. Bakit po? Kinakabahan namang sagot ni Isabel. Are you new here? Yes, sir. About po pala sa nangyari kahapon. Gusto ko pong humingi ulit ng sorry. Hindi ko pa po kasi alam ng kalakaran sa kumpanya ninyo Whatever. Just don't do it again. I would like to say sorry about what happened last day too. Hindi ko dapat nagawa yun. Masyado lang talaga akong stress sa trabaho ko. Pasensya ka na. Okay lang po. Lahat naman po ng tao nagkakamali. At saka ang mahalaga po, marunong po kayong tumanggap ng pagkakamali ninyo. At marunong din po kayong humingi ng tawad, sir. Of course. Thank you. Sige po, sir. Lalabas na po ako. Wait. Anong pangalan mo? Isabel po. Isabel Montemayor. Nice meeting you, Isabel. Hindi nawala ang ngiti sa labi ni Isabel nang makalabas siya ng conference room. Hindi niya lubos maisip na mabait naman pala ang kaning boss at marunong pang humingi ng tawad. Aba, mukhang masaya ka ngayon Ano naman ang dahilan para umiti ka ng ganyang kalaki Isabel? Wala to. Mabait naman pala si Sir Hans, Ryan? Paano mo naman nasabi? Nakita mo na ba yung magalit? As in, yung bigay na galit niya? Hindi pa. Bakit? Nako, kapag ikaw na mismo nakasaksi kung paano siya magalit, baka bawiin mo yung sinabi mo. Bakit naman Masyado bang masama ang ugali ng isang yun at ganyan ka makariak? Walang awin sa mga empleyado niya, Mabilis magsisante ng empleyado at masagil ang braso niya. Ha? Sigurado ka? Bakit parang ibang Sir Hans naman yata nakausap ko kanina? Sobrang soft-spoken at kalmado lang. Humingi pa nga ng sorry dahil sigawan niya ako Ano? Huwag kang ang fake news, Isabel. Alam ng lahat kung paano ka walang awa ang boss natin yon. Kaya huwag kang mag-imbento. Hindi marunong humingi ng tawad ng isang yun. Bulalas pa ni Ryan. Totoo nga ang sinasabi ko. Bakit ba kasi nauna kang lumabas kanina? Di sana nasaksihan mo. Kilala mo ako, Ryan. Hindi ako basta-basta magkukwento kung wala naman akong katotohanan. Imposible kasing sinasabi mo, Isabel Hindi ganun si Sir Hans. Masyado siyang cold-hearted. People change, Ryan. Malay mo nagbago na siya. Lahat tayo may karapatang magbago. Sa bagay, baka biglang bumait dahil kakasal na siya. Sandali namang natigilan si Isabel dahil sa sinabi ng kaibigan niya. Talaga? May girlfriend palang boss natin? Ay, oo nga pala. Bagong salta ka lang pala dito kaya hindi mo alam. Meron. Actually, childhood best friend nga pa nga Sobrang ganda. At katulad ni Sir Hans, mayaman rin ang pamilya ng girlfriend niya. May impluwensya. At isa pa, magkaibigan ng mga magulang nila.
Sabagay, ganyan naman talagang mga mayayaman, di ba? Kailangan ng mapapangasawa rin nila ay kapwa nila mayaman. At kapwa masamang ugali. Anong ibig mong sabihin? Katulad ni Sir Hans, masama rin ang ugali ng mapapangasawa niya. Sobrang malita at bagay na bagay sila. Parehas masamang ugali. Huy, huwag kang ganyan. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Pwede pang magbagong isang tao. Magbago. Parang wala sa bokabularyo niya ni Ma'am Fida eh. Fida ang pangalan ng fiancé ni Sir Hans? Oo. Bakit? Kilala mo siya, Isabel? Hindi. Agree agad ako sa sinabi mo na maldita siya. Sa pangalan niya palang mahahalata na eh. Natawa naman sila pareho sa sinabi niyang yun eh. Lumipas ang isang linggo na naging maayos ang trabaho ni Isabel sa kumpanya ni Hans. Iniwasan niya na rin mag-away sa 7th floor. Pwede ba, Frida? Leave me alone. Look, marami akong kailangang tapusin sa trabaho ngayon. Dali na, Hans. Isamahan mo na ako mag-shopping. Mabilis lang naman eh. No. Mag-shopping kang mag-isa mo. Masyado mo naman yatang kinakari ng pagiging fiancé ko, ano? Baka nakakalimutan mo na hindi ako pumayag sa kasunduan ng mga magulang natin. Alam ko naman yon. Ang sa akin lang samahan mo ako mag-shopping. As your best friend. Kung mahal, Frida, maghanap ka na ng iba. Kailangan ko matapos lahat ang pipirmahan ko dahil may financial crisis na kinaharap ang kumpanya ko. Huwag mo na ako idamay pa sa kakaartihan mo. Just leave me alone. Wala na ngang nagawa si Frida, kundi hayaan si Hans sa gusto niyang mangyari. Padabog siyang lumabas ng opisina hanggang sa pagsakay niya ng elevator. Kaya naman hindi nakita ni Frida ang basang sahig nang makalabas siya ng elevator dito sa first floor. Malakas sa kalabog ang nagawa niya nang bumagsak siya sa sahig. Lagot, ma'am. Ayos lang po ba kayo? Natatarantang tanong ng kaibigan ni Isabel na si Ryan. You think I'm okay? Nakikita mo bang kalagayan ko, ha? Buhatin mo ako. Opo. Isabel, patulong naman oh. Agad namang lumapit si Isabel sa kaibigan para tulungang tumayo si Frida. Bakit ba ang tanga-tanga niyo, ha? Bakit basang-basa ang sahig? Naglilinis ho kasi kami, ma'am. Sagot ni Isabel. Alam ko. Ang ibig kong sabihin, bakit basang-basa ang sahig? Hindi ba kayo marunong maglinis? Marunong po. Marunong? Pero nakadisgrasya kayo ng tao. Anong klaseng janitor at janitress bang na-hire dito, ha? Kahit basic etiquette, wala? Ma'am, ibang usapan na po yan. At may kasalanan ka rin naman. May nakalagay na ngang warning. Doon ka pa talaga dumaan. Are you blaming me now? No, ma'am. I just want to let you know that you are wrong too. At sino ka man para sabihin sa akin yan? Kilala mo ba ako? Umiling naman si Isabel at muling nagsalita. Hindi ko na kailangan pang kilalanin kayo. Dahil base po sa suot ninyo ngayon. Halata naman po mayaman kayo eh. Kung yun ang pinapahiwatig nyo. Mabuti alam mo na mayaman ako. At sana alam mo rin na kaya kitang sisantihin dahil sa pagsagot-sagot mo sa akin yan. Ibang usapan niyo po yan, ma'am. Kahit ipa-check niyo po ba sa CCTV, hindi lang po kami nakasama kung may kasalanan. Pati rin po kayo. Hindi porket mayaman kayo, masisindak niyo na ako. No way, ma'am. I know my rights po. What? At ano nang pakialam ko sa karapatan niyo? Janitress lang kayo rito. At lalo ka na. Wala kang karapatang sagot-sagutin ako na para bang mas mataas ka pa sa akin. You're nothing. You're just a janitress. Ano naman pong problema sa pagiging janitress, ma'am? Marangal naman pong trabaho yun sa amin, ah. Kung walang janitress sa isang building, tiyak na mabubulok ito. Hindi walang mag-aaksayang maglinis. Lalo ng katulad yung mayayaman. Oo, sabihin na nating mayaman kayo. Mayaman ka. Pero anong silbi ng yaman na meron ka? Kung puro yabang ka lang naman. Eh ano naman kung mayabang ako? At least, maipagyayabang. Eh ikaw, Isabel? Is that your name? Huh, what a trash name. Umaakto pa si Frida naduduwal nang mabasa niyang pangalan ni Isabel sa damit nito. Pati pangalan ko na po na mo, ano? Dahil isa kang basura? Ang lakas rin naman ng loob mong kalabanin ako, ano? Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Trash. Isabel, tama na.
Baka matagal pa tayo pareho sa trabaho niyan eh. Hindi ako pwedeng matanggal sa trabaho ko, lalo ka na. Paano lang pagpabagamot ang nanay mo kapag nawalan ka ng trabaho? Natigilan naman si Isabel sa bulong ni Ryan. Bigla siyang kinabahan. Ngunit hindi niya gusto magpatalo, lalo pa kung alam niyang tama naman ang pinaglalaban niya. Hayaan mo na ako, Ryan. Umalis ka na lang. Ako nang bahala rito. Medyo dumarami na rin kasing nakatingin eh. Baka madamay ka pa. Bulong niya pabalik sa kaibigan. Anong kadramahan yan ha? Ano? Hindi ka ba makasagot? Masyado kang mayabang. Akala mo may binatbat ka pagdating sa akin? Pwede ba? Kung sino ka mang kamag-anak ni Lucifer, manahimik ka. Ang ganda-ganda mong babae. Tapos ang ganda rin ng suot mo. Pero yung pagiging bungangera mo ay hindi tumutugma sa estado ng buhay mo. Masyado ka lang matabil. Aba, talagang ginagalit mo kung babae ka? Humanda ka. Galit na sinugod ni Frida si Isabel. Ngunit nang akmang sasabunutan niya si Isabel, ay siyang pagdating naman ni Hans, kaya agad itong umaktong inaapi ni Isabel. Anong ginagawa mo? Tumayo ka nga. May saltik ka rin ano? What's happening here? And you? What are you doing to Frida? Namilog ang mga mata ni Isabel nang marinig ang boses ng boss niya. At mas kinagulat niya ng babaeng kamag-anak ni Lucifer ay si Frida, ang fiancé ng boss niya. Hans, she hurt me. Sinaktan ako ng babaeng yan. Pinahiya niya ako sa maraming tao. At kung ano-ano pang masasakit na salitang sinabi niya sa akin. Is that true? Bakit mo naman sinaktan si Frida? Sino ka ba sa inaakala mo? Hindi ko siya sinaktan, sir. Pinagtanggol ko lang po yung kaibigan ko. Pinagtanggol? Saan naman? At anong akala mo sa sarili mo? Superhero? Pwede ba? Janitress ka lang ng kumpanya ko. Kaya wala kang karapatang mag-skandalo. Umalas ka na sa harap ko. Sigaw ni Hans kay Isabel. Agad namang umalis si Isabel at agad namang lumingki si Frida kay Hans. Thank you, Hans. Kung hindi ka dumating, baka kung ano nang gawa sa akin ng babaeng yun. I saw everything, Frida. Oh, what do you mean? Nakita ko lahat simula pa lang. Hindi ako bababa rito na walang dahilan. Fix yourself. Nadismaya naman si Frida. Ang akala niyang effective ang acting skills niya sa harap ni Hans ay hindi pala. Nang makapasok sila sa opisina ni Hans, muli na naman siyang yumakap kay Hans. Ano ba, Frida? Bitawan mo nga ako. Alam ko na mahal mo rin ako, Hans. Hindi mo ako kakampihan kanina kahit alam mong ako ang mali kung wala kang nararamdaman sa akin. At sino namang nagsabing wala akong nararamdaman sa'yo, Frida? Oh, anong ibig mong sabihin, Hans? May nararamdaman ka sa akin? Mahal mo na ako? May nararamdaman ako sa'yo. Pero hindi pagmamahal kundi inis. Sobrang pagkainis. What? Are you kidding me? So bakit mo ako pinagtanggol kanina? Hindi kita pinagtanggol, Frida. I just saved you from the humiliation. Anong ibig mong sabihin? We both know na maraming empleyadong nanunood sa'yo ng janitress na yun. At kung hindi ako dumating, I'm sure mas lalo ka lang mapapaya dahil ikaw naman talagang mali sa una pa lang eh. What? So siyang kinakampihan mo? Pero bakit gano'n lang sinabi mo sa babaeng yun ha? Come on, Frida. Sino bang nagkalat sa buong empleyado sa kumpanya ko na fiancé kita? Di ba ikaw? Kung kakampihan ko yung janitress na yun, ano nang sasabihin ng mga nandun kanina? Mag-isip ka nga. Oh my gosh, pinapangalagaan mo rin ang reputasyon natin? Hindi. Ayoko lang mapahiya ka. Kapag yung janitress ang kinampihan ko, baka sabihin nilang delusional ka lang at wala talaga tayong relasyon. Ayoko namang babuli ka nila. Medyo kawawa ka sa part na yun. Ano? Are you insane? Kung ganyan nilang pala ang rason mo, di sana yung janitress na lang ang kinampihan mo. Sigaw ni Frida kay Hans. Next time. Pero ngayon huwag kang munang umalis. Gusto ko munang humingi ng tawad kay Isabel. Ha? At bakit ko naman gagawin yun ha? Nahihibang ka na ba talaga, Hans? Ako? Hihingi ng tawad sa basurang yon? Do what I say, or makakarating to sa daddy mo. Wala nang nagawa si Frida, kundi sundin ang gustong mangyari ni Hans. Ano? Kamusta? May napala ka ba sa pagsagot-sagot mo kay Mang Frida, Isabel?
Sabi ko naman sa'yo, manahimik ka na lang. Hindi ko kayang tingnan na sigaw-sigawan ka na lang niya, Ryan. Kapatid ang turing ko sa'yo, kaya hindi ko maiwasang mangialam. At isa pa, lintik na babaeng yan, ang yabang porket mayaman. Kahit na, mas okay pang manahimik ka na lang dahil wala naman tayong laban sa mga yun eh. Pasensya ka na ha. Ikaw na ngang tinulungan, ikaw pang galit. Angel ni Isabel sa kaibigan. May napala ka naman ba sa pagiging superhero mo? Meron naman eh. Kaso dumating yung fiancé niyang konsentido rin. Si Sir Hans? Anong ginagawa niya ron? Ano pa nga ba? Eh di pinagtanggol yung fiancé niyang kamag-anak ni Lucifer sa sobrang sama ng ugali. Akala ko pa naman talaga mabait. Isa rin palang kamag-anak ni Lucifer. Konsentidor. Pinagalitan ka ba? Oo. Nakakainis nga eh. Hindi niya naman nakita kung anong nangyari. Pero kung makasigo sa pagmumukha ko, akala mo kung ako talagang nagsimula ng gulo. Visit rin kasing freedom yun eh. Nakita niya siguro si Sir Hans, kaya imbis sa bunutan ako, umakto ba namang tinula ko? Piset. Hindi mapangalanan ni Isabel ang inis na bumabalot sa katawan niya. Hindi niya kasi maintindihan kung bakit mas pinili ng boss niyang huwag magtanong sa nangyari. Isabel, nag-text si Sir Hans. Pumunta ka raw ngayon sa opisina niya. Bakit daw? Hindi ko alam. Baka dahil sa nangyari kanina. Naku naman Isabel, ayan na nga bang sinasabi ko eh. What if matanggal tayo sa trabaho? Baka siniraan na tayo ng mga FIDA kay Sir Hans. Don't worry Ryan. Kung sakaling mang mangyaring kinatatakot mo, sisiguraduhin kong hindi ka matatanggal sa trabaho mo. Trust me. Nakangiting sabi ni Isabel sa kaibigan bago ito iniwan at pumunta sa opisina ni Hans. Nang nasa tapat na siya ng opisina ni Hans, 3 beses pa siyang kumatok bago pumasok. Nadatnan niya pa si Frida ang peking ngumiti sa kanya. Good afternoon, sir. Pinapatawag niyo raw po ako? Yeah, have a seat. Salamat po. Bakit niyo po ba ako pinatawag, sir? Dahil sa insidente na nangyari kanina. Frida wants to talk to you. Bakit po? Sir, kung dahil po sa kaguluhan kanina, gusto ko po na humingi ng sorry. Tatanggapin ko po kung sakaling tanggalin niyo po ako sa trabaho ko. Huwag niyo lang pong idama ang kaibigan ko. Nakikiusap po ako sa inyo. At sino namang may sabing tatanggalin ko kayo? Po? Hindi po ba yun ang rason kung bakit niyo ako pinatawag? No. Gusto kong mag-apologize ni Frida sa'yo. That's the reason. Hans! Come on, Frida. Do it now. Nandito na si Isabel. Napipilitan pang ngumiti si Frida bago nagsalita. Look, I'm sorry, Isabel. Hindi ko dapat ginawa yun sa'yo. I admit that may kasalanan rin ako. Dapat nga namang tumingin ako sa dinadaharan ko, di ba? Pasensya na. Gusto nang sumabog ni Frida sa galit ng mga oras na yun. Labag sa loob niya na humingi ng tawad. Kung hindi niya lang mahal si Hans, hindi siya nito mapipilit. Wala po yun, Frida. Okay lang sa akin yun. Ang hindi okay ay yung sigaw-sigaw mo po ako sa harap ng maraming tao at ipamukha kung gaano kayo kayaman. Kasi totoo lang, hindi naman ako naiinggit sa kayamanan ninyo. At hindi nyo kailangan isampal pa sa akin kung gaano kami kahirap dahil aware kami doon. Yeah, whatever. Alis na ako, Hans. Padabog muling lumabas si Frida sa opisina ni Hans. Pasensya ka na sinasta ni Frida. Ayos lang. Sanay na po ako sa spoiled brat. Sa totoo lang, gusto ko rin humingi ng tawad dahil sa sabi ko kanina. Ang totoo, sa una pa lang, alam ko lang si Frida ang may kasalanan. Alam niyo na? Pero sa pa rin ang kinampihan ninyo? Anong klaseng boss kayo? Tinotolerate yung maling gawain? No, hindi ako ganun, Isabel. Believe me. Kung ganun, sir, bigyan mo ako ng magandang rason kung bakit kinampihan mo siya kahit mali siya. Dahil ayoko mapaya si Frida, Isabel. May reputasyon siyang kailangang pangalagaan. Kaya okay lang na mapahiya ako imbis na si Frida? Lintik na reputasyon yan. Pagdating talaga sa pagtrato, hindi nagiging patas ng tao. Porket ba mahirap lang kami? Pwede na kaming pahiyaan sa maraming tao? Porket wala kaming reputasyong masisira, kami na agad ang pinananangganan nyo? Hindi naman yata yun patas, sir. Alam ko. Pero kapag ikaw ang kinampihan ko, sigurado akong pagpipiyastan si Frida ng mga empleyado ko.
Kukusyonan rin nila kung bakit hinayaan ko nang mapahiya si Frida. Alam naman ng lahat ng fiancé ko siya. Ano naman? Pwede mo namang ipaliwanag sa kanila na may mali ang fiancé mo. Total ko naman ang boss dito, di ba? Ikaw ang mas powerful, sir. At sigurado rin ako na kapag piniliwanag mo ng maayos, maiintindihan nila. Ayun na nga, maiintindihan nila. Pero hindi pa rin maaalis sa isipan nila kung bakit ganun lang ang trato ko kay Frida. Kaya pasensya na, Isabel. May magagawa pa ba ako, sir? Wala na. Nangyari na eh. Pero sana next time, hindi ka na pumalig sa mali, sir. Kasi hindi magandang ehemplo yun sa empleyado mo eh. Pangako, patawarin mo ako. Okay lang, sir. Siguro ganun talagang nagagawa kapag in love. Nabubulag yung tipong kahit mali ng ginagawa ng partner nila. Deadma pa rin dahil mahal nila eh. Anong ibig mong sabihin, Isabel? Na masyado kayong bulag sa pag-ibig, sir. Naku, mahirap yan. Hindi ko siya iniibig. Sandali namang natigilan si Isabel at tinitigan pa ang boss niya. Anong ibig mong sabihin, sir? Fiancé niyo na nga po siya, di ba? At ang rinig ko rin ay simula pagkabata kayo na talagang nakatagdang magpakasal. Ganun na nga. Pero katulad ng papanood natin sa palabas, hindi lahat may happy ending. Ha? Hindi ko po kayo maintindihan. Hindi ko mahal si Frida. Pero pakakasalan niyo. Hindi ko naman ginusto yun eh. Ha? So parang arranged marriage at forced marriage lang sa inyo, sir? May tradisyong sinusunod ng pamilya ko. Simula pagkabata, palanado na nila lahat ng future naming dalawa. Kung sinong mapapangsawa namin. At si Frida ang nakatakda sa akin. Pero hindi ko gusto si Frida. Naka-arranged marriage kami, oo. Pero wala akong pagmamahal para sa kanya. Pero halata naman po, sir, na mahal kayo ni Ma'am Frida. I know. Ilang beses niya rin sinabi na mahal niya ako. I'm just willing to wait until I finally love her. Pero until now, wala pa rin. Wala pa rin akong nararamdaman ng pagmamahal para sa kanya. Hindi mo ba sinubukan, sir? May dalawa kasing klase ng pagmamahal, sir eh. Ano naman yun? Yung una, kusang pagmamahal. At yung pangalawa, natututunan eh. Kung hindi kumukusang pagmamahal mo sa kanya, sir, try mo kayang pag-aralang mahalin siya. Baka matutunan mo. Ilang beses ko nang sinubukan. Pero wala pa rin. Kaibigan lang talagang turing ko sa kanya. Sabagay, mahirap rin pilitin ng sariling mahalin ng isang taong hindi naman natin gusto. I agree. But I still care. Si Frida, kapatid ang turing ko sa kanya. Halata nga, kung ipagtanggol mo kanina wagas eh. Nakakahanga ka, sir. Bakit naman? Kasi biruin mo, kahit hindi mo naman gusto yung tao, hindi mo pa rin nagawang iwasan. Ang professional mo masyado. Kung iba yan, baka ilang beses nang ipahiya sa harap ng maraming tao para lang iparamdam na hindi nila to gusto. Ayoko namang umabot sa puntong yan, no? Hanggat maaari, kinokontrol kong sarili ko. Dahil kaya kong gawin yung mga sinasabi mo kay Frida. Pero ayoko pa rin. Tama ka, sir. Mas mainam talagang kausapin mo siya ng masinsinang. Kaya mo yan, sir. Laban lang. Salamat. Ikaw rin. Kaya mo yan. Nakangiting saad naman ni Hans. Opo naman. Para po sa pamilya ko. Siya, sir. Aalis na po ako, ha? Kailangan ko na pong bumalik pa sa trabaho ko. Maraming salamat po ulit. No problem. Thank you rin dahil kahit paano, gumana pakiramdam ko. Walang anuman, sir. Lumipas ang mga araw, linggo, at mga buwan na mas lalo pang naging close si Isabel at Hans sa isa't isa. May isang personality kasi si Isabel na nakapagpagaan ng loob ni Hans. Walang iba, kundi ang hindi mapanghusga sa kapwa. Madalas ka ba rito, sir? Tanong ni Isabel isang dapit hapon matapos ang trabaho niya nang makita niya si Hans sa dalampasigan malapit lang sa kanyang apartment. Oo, kapag stress ako sa trabaho, dito ako pumupunta. At ito rin nagsilbing pahingahan ko. Pareho pala tayo. Kapag namimiss ko rin ang pamilya ko, pumupunta din ako dito. Sa pamamagitan kasi ng hampas ng alon, nararamdaman ko na malapit pa rin sila sa akin. Bakit? Nasaan bang pamilya mo? Ang magulang mo? Nasa Bicol po. Bakit hindi mo sila kasama dito? Malayo ang Bicol. Ilang oras lang biyahe bago ko mauwi sa inyo.
Gustuhin ko man pong kasama sila rito. Hindi pa rin po sapat ang sweldo ko para sa amin eh. At saka, nag-iipon ako, sir. Bakit naman? Dahil may cancer po ang nanay ko. Kailangan niyang ng pampaopera. Kaya nga kahit sobrang sama ng ugali ng fiancé mo, hinahayaan ko na lang. Dahil ayokong mawala ng trabaho. Nakaramdaman namang awa si Hans sa kwento ni Isabel. Hindi naman sapat ang sweldo mo bilang janitress kung nag-iipon ka pa, Isabel. Marami akong racket, sir. Hindi lang pagja-janitress. Wow. Ano-ano naman yun? Tagahugas ng mga kitchen utensils sa isang restaurant. Naglalabada rin po ako. At syempre, tumatanggap ng commission related sa school. Wow. Flexible woman. Kailangan, sir eh. Hindi naman po ako pinanganak na mayaman. Ang katulad ko pong galing sa isang mahirap na pamilya. Kailangan pong maging flexible. Lalo pa, panganay rin po ako. Ang dami pong nakaasa sa akin. I'm so proud of you. Napatitig naman si Isabel kay Hans na animoy ito lamang nakikita niya at ngumiti. Thank you, sir. Ako rin po. Proud din po ako sa iyo. Dahil kahit pinipil kang ipakasa sa taong hindi mo naman mahal, nagawa mo pa rin pong ipaglaban ang karapatan mo bilang anak. Ganun na nga. Pero hindi ko pa rin matatakasan ng obligasyon bilang CEO. Malamang, sir. Professional at business mo nakasalalay dyan eh. Minsan, mahirap rin magpatakbo ng kumpanya. May mga oras na parang gusto ko nilang sumuko. May mga pagkakataong napapatanong ako sa sarili ko kung kaya ko bang i-handle yung kumpanyang pinaghirapan ko. Lalo pa ngayon, may financial crisis ang kinakaharap ng kumpanya ko. Alam mo, sir, hindi naman po masamang magpahinga kapag nararamdaman mong hindi mo na kaya. Lalo na po yung pagod sa katawan mo. Yung tipong hindi maayos ang pakiramdam mo. Hindi porkit ikaw ang CEO, ikaw na lahat ng gagawa. Kaya nga nag-hire ka ng maraming empleyado, di ba? Para may katuwang ka, tama? Kaya paminsan-minsan, mag-unwind ka rin, sir. Mag-relax. At saka, alam ko naman na kaya mo, sir. Ikaw pa ba? Salamat, Isabel. Late na rin. Uwi na ako. May family dinner pa kami. Umuwi ka na rin. Sige, sir. Ingat po pa uwi. By the way, Isabel, kung kailangan mo ng tulong sa pagpapa-opera sa nanay mo, I'm willing to help. Huwag kang mahiyang lumapit sa akin. Nako, sir. Don't worry po. Kaya ko nito. Huwag mo nang alalahanin yon. Ang alalahanin niyo po, yung engagement party po ninyo. Natawa naman silang pareho. Dahil batid nila na ayaw ni Hans na siputin si Frida sa engagement party kung hindi lang kagustuhan ng ama niya. Ngunit, buo pa rin ang isip ni Hans na sabihin sa lahat ng tao sa mismong engagement party na hindi na matutuloy ang kasal. Kaya naman nang dumating ang araw ng engagement party, hinanda na ni Hans ang kanyang sarili sa posibleng mangyari. Batid niyang itatakol siya ng mga magulang niya, pero wala na siyang pakialam doon. Imbitadong lahat ng empleyado sa engagement party nila. Maging si Isabel Tatayan ay imbitado rin. Bakit ang tagal mo? Kanina ka pa hinahanap ng daddy mo. He's already mad. Traffic. Let's go. Magsisimula na ang party. Akmang ipupulupot ni Frida ang kanyang kamay sa braso ni Hans nang ilayo ito ng binata at nagpamaunang naglakad. Good evening, Mom, Dad. Good evening, Tito, Tita. Where have you been? Bakit ngayon ka lang? Alam mo bang konting-konti na lang, magsisiwian ng mga gasta sa kakupadan mo? I'm sorry, Dad. Traffic lang. Samahan mo na dun si Frida and we're going to start the program. Behave, Hans. May pagbabanta pang saad ng kanyang ama. Lumapit na siya kay Frida, pero ang liig niyang hindi mapakali sa palingalinga. Ano bang ginagawa mo? May hinahanap ka ba, ha? Wala naman. Bakit? Kanina ka pa palingalinga. Kung yung cheap na janitor ang hinahanap mo. Ayun siya, oh. Waitress natin. Manahimik ka nga. Sawa niya kay Frida at pasimpleng pinasadahan ng tingin si Isabel na naroon pala ang tingin sa kanya kaya napangiti siya rito. Bumuntong hininga si Hans na tawagin na si Frida sa stage para sa announcement ng engagement nila. Hi! Thank you for coming. To be honest, I didn't expect na ganito karami ang dadalo sa party naming dalaw ni Hans. I'm so happy to see you here. At masaya rin ako na after 23 years na pagiging mag-best friend naming dalawa ni Hans, here we are,
in front of all of you to announce that we're getting married. Inagaw naman ni Hans ang mic kay Frida kahit ayaw nitong ibigay sa kanya. Hello? Thank you for coming for this party. But I regret to announce to all of you that I am not going to marry Frida. And I'm going to cut my communication to our family. And of course, to my family. Their tradition was such a mess. Nagkagulo ang pamilya ni Hans at Frida. Napuno ng bulungan ng engagement party at halos mapalhod si Frida dahil ang hina siya sa sinabing yun ni Lance. Sa kabilang banda naman, palihim na pinagmamasdan ni Isabel ang mga taong nagkagulo at si Hans na dali-daling bumaba ng gate at dumiretso ng exit. Nakakahangang pagiging matapang ni Sir Hans, no, Ryan? Sus, baka in love ka na kay Sir, ha? Ipapaalala ko lang sa'yo na ang dukang kagaya natin hindi matitipuhan ng mga mayayaman. Ito naman, napuri lang katapangan ni Sir Hans kung ano-ano ang sinasabi mo. Aware naman ako na never ako magugustuhan nun, no? Mabuti ng malinaw, Isabel. Dahil kilala kita. Kerengking ka. Anak nam, hindi pa nga ako nagkaka-boyfriend eh. Huwag mong sabihin, ako ang hinaantay mo. Wag, tropa-tropa lang dapat. Baka magaya ka kay Frida. Sige ka. Sira ulo, hindi kita type, no? Babaero ka masyado. Isang linggo nang lumipas, magmula ng engagement party nila Hans at Frida. At nakaramdam si Hans ng kapayapaan. Ngunit kahit hindi na sila engaged ni Frida, palagi pa rin itong nasa kumpanya ni Hans. Dahil isa ito sa business partner ni Hans. What are you doing here, Frida? Wala. Bakit? Pati ba naman sa opisina mo hindi ako pwedeng pumasok? Best friend mo pa rin ako, Hans. Manggugulo ka lang. Marami pa akong gagawin. Pero kapag yung janitress hindi ka nagagalit, kapag pumapasok siya rito ng basta-basta lang? At saka, bakit mo naman naisipang kunin ng personal maid yon? Mas malinis siya magtrabaho kaysa sa personal maid ko dito. At nakikita ko naman na mapagkakatiwalaan siya. Talaga lang? Mukhang close na rin kayo ah. Tapatin mo nga ako, Hans. Nahuhulog na bang loob mo sa basurang yon? Natigilan naman si Hans sa tanong na yun ni Frida at bahagya pang pinakiramdaman ang kanyang sarili. Aminado siya na hindi mahirap gustuhin si Isabel dahil sa katangian nito at mabuting puso. Kaya kung sakali mang magkagusto siya sa dalaga, hindi na big deal sa kanya yun. Eh ano naman sa'yo? Pwede ba, Frida? Mind your own business na lang? What? Nakakadiri ka? Sa isang janitress ka pa talaga makuhulog? Disgusting. Ano namang problema dun, Frida? Marangal naman ang trabaho ni Isabel. At wala ka rin karapatang diktahan ako sa kung anong gusto ko. Napakuyom naman ng kamao si Frida at lihim na minumuro si Isabel sa kanyang isipan. Lumapit pa ito kay Hans at kumandong at pinulupot ang kamay sa leg ng binata na siyang kinagulat ni Hans. What the heck, Frida? Umalis ka nga si babaw ko. Nakakadiri kang babae ka. No, Hans. Bakit ba hindi mo mugang mahalin ako? Kagaya kung paano kita minamahal. Bakit si isang janitress ka pa nagkagusto? Bakit siya pa? Ano bang mapahapala mo ron? Huwag mo akong kinukusyon, Frida. Wala kang pakialam kung kanino ako magkagusto. Get out! Sigaw ni Hans, sabay tulak kay Frida. Hindi niya gustong maging maras kay Frida, pero hindi niya na matiis ang inaakto ng dilaga. Sa kabilang banda naman, hindi mapakali si Isabel sa kanyang kinatatayuan. Pilit pinapakalma ang sarili at pinapakiramdaman dahil sa kanyang nakita. Ano ba, Isabel? Pumirmi ka nga. Akong nahihilo sa'yo eh. Pasensya ka na. Kasi naman hindi ko alam kung tama ba na makita ko yun. Ang alin? Anong nakita mo? Naku, Isabel ah. May nakikita ka bang hindi namin nakikita? May third eye ka ba? Ano? Wala. Iba kasi ito eh. Eh ano ba kasi yan? Kwento mo na. Paano kita maiintindihan kung hindi ko alam kung bakit ka nagkakaganyan? Nakita ko kasi sa Sir Hans at Ma'am Frida. Oh, anong problema? Nakakandong si Ma'am Frida kay Sir Hans at mukhang naglalampungan. Ha? Sigurado ka ba dyan? Eh hindi ba kinansel yung engagement nila dahil ayaw nang pakasal si Ma'am Frida? Ayun na nga. Baka naman nagkaayos sila, Isabel.
Tapos na-realize si Sir na mahal niya pa talaga si Ma'am Frida. Nakaramdaman naman ng konting kirot si Isabel sa hindi malamang dahilan. Sa bagay, at saka bagay naman sila. Parehong mayaman. Ang bitter mo naman. Nasasaktan ka ba? Ay, sabi ko naman kasi sa'yo na huwag kang magkagusto sa hindi nating ka-level ang estado sa buhay. Lalo na kung si Sir Hans yun. Malabo pa sa baha, Isabel. Ang dami mong sinasabi. Tara na nga. Kailangan na natin maglinis sa conference room, Ryan. Sa kabilang banda, naroon pa rin si Frida na galit dahil sa pagtanggi sa kanya ni Hans. At galit na galit rin siya kay Isabel dahil naagaw nito ang atensyon ni Hans. Kasalukuyan silang nasa conference room ngayon dahil sa isang executive meeting nang pumasok si Isabel at Ryan. Napangisi naman si Frida dahil sa naisip niya. Sinadya niyang sagihin ng kape ni Hans na siyang dahilan ng pagkatapon nito. Ano ka ba, Frida? Hindi ka marunong mag-ingat? Isabel, pwede bang linisin mo to? Opo. Ngunit sa hindi inaasahan, pinati ni Frida si Isabel dahil ng pagkabagsak nito. Oops, sorry. Nananadya ka ba? Bakit mo ako pinatid? What? No! Look, hindi ko sinasadya, okay? Kasalanan ko bang tanga ka? What? Ako pa talagang tanga? Unbelievable. Aba, ang yabang mo naman. Baka nakakalimutan mong janitress ka lang. Kaya wag na wag mo akong masagot-sagot ng balagbag. Alam ko po ang posisyon ko rito, Ma'am Frida. Ang sa akin lang naman, pakitunguhan mo kami ng tama. Till first of all, hindi ikaw ang boss namin dito. Really? Business partner ako ni Hans, kaya boss niyo rin ako dito. Enough, Frida. Pagsaway ni Hans kay Frida. What? Kakampihan mo naman ba siya? Unbelievable. At sarap pa talaga ng mga business partners natin, ha, Hans? Wala akong kinakampihan. Tumahimik ka na. Dahil hindi natin matatapos ang meeting na to kung e-eksena ka, Frida. Fine. Tatantan ko lang babaeng to kung may papaliwanag niya lahat na nakalagay sa PowerPoint presentation ngayon. Nababalo ka na ba? She's just a janitress. Ano naman ang alam niya pagdating sa business? Sigaw ni Hans kay Frida. Napasingap naman ang lahat ng naroon sa loob ng conference room. Why? Gusto ko lang malaman kung gaano ka-broad ang knowledge niya at comprehension niya. Dahil kung umusta siya parang hindi niya alam ang pinagkaiba ng estado namin sa buhay. Aware po ako sa pinagkaiba ng estado natin sa buhay, Ma'am Frida. Panghawakan niyo na tantanan niyo ako kapag naipaliwanag ko lahat ng yan. Isabel, hindi mo kailangang gawin to. It's okay, sir. Pinasadahan ni Isabel ang main topic nila at financial crisis pa rin ang problema ng kumpanya ng boss niya hanggang ngayon. So, the company is dealing with a financial crisis. Bakit nga ba nagkakaroon ng financial crisis ng isang kumpanya? First, because of poor management, maling paggamit ng pera, at hindi maayos sa pamumuno. Sunod, ang sobrang pagkautang. Kapag maraming utang ang kumpanya, magiging kaswa ito ng pagkalugi. Dahil ang income na pumapasok sa kumpanya, napupunta sa bayad ng utang. Pangatlo, bumaba ang kita o sales. Dahil sa mahinang marketing demand o hindi marunong makipag-sales talk and management. Hindi marunong makipag-communicate. What are you trying to say? Na hindi ako magaling makipag-usap? Wala akong sinabi, ma'am. Sunod naman, hindi kontrolado ang cost of production or pasahod. Aware ako na mataas magpasahod ang kumpanya niyo. Pero kailangan niyo rin itansyahin ang ilalabas yung pera. Kaya dapat aware kayo sa financial literacy. So basically, ang financial crisis ng kumpanya ay kadalasang resulta ng samay-sabang internal at external na problema. Mula sa pamamahala hanggang sa kalagayan ng ekonomiya. Napuno naman ng palakpakan ng loob ng conference room dahil sa malinaw na pagpapaliwanag ni Isabel sa problema nila sa kumpanya. Do you have any tips kung paano maiwasan ng financial crisis? Nakangiting tanong ni Hans. Tingin ko, sir, ang solusyon sa financial crisis ay nagsisimula sa tamang pagsusuri ng kita at gastos, pagbawas ng hindi kinakailangang gastusin, pagpapabuti ng cash flow, at pagtaas ng kita. Maaaring makipag-ayos kayo sa mga creditors, maghanap ng new investors,
at ayusin ang pamamahala upang tuluyang makabangon ng kumpanya mula sa krisis. Indeed. Thank you, Isabel, for your wonderful presentation. Tingin ko, mas marami kaming natutunan dahil sa'yo. Sumang-ayon naman ang lahat ng naroon, maliban kay Frida na umuusok ng ilong dahil sa galit. Hindi inaasahan ni Frida na maalam pala si Isabel pagdating sa business. Agpaghanga naman ang naramdaman ni Hans kay Isabel. Matapos ang meeting, agad na hinanap ni Hans si Isabel para magpasalamat. Natagpuan ito sa rooftop ng kumpanya nagpapahinga. Hey, congrats. And thank you nga pala, Isabel. Hala, para saan po? Para kanina. Salamat dahil naliwanagan na ako kung bakit nalulugi yung kumpanya ko. Wala yun, sir. Magaling ka naman na CEO, kaya alam kong kaya mong palaguin ulit ang kumpanya mo. Yeah, pero grabe ang galing mo kanina. Paano mo nga pala nalaman lahat ng yon? Ang totoo po niyan, sir. Tapos pa ako sa kursong Business Administration. Nagulat naman si Hans na nalaman niya. Pero bakit janitor ang trabaho mo ngayon? At hindi about sa course mo? Fresh graduate po kasi ako at wala pong mahanap na trabaho na naka-align sa course ko. Alam niyo naman po dito sa Pilipinas, kapag no experience ka sa course na tinapos mo, ligwa ka. In that case, kukunin kitang consultant para sa kumpanya ko if you don't mind. Hala, sir. Totoo? Thank you po. Welcome. You can start tomorrow. Naging opisyal na consultant nga si Isabel sa kumpanya ni Hans. Laking pasalamat niya sa boss niya dahil malaking tulong ito para sa pampaopera ng nanay niya. Lumipas muli ang mga araw at buwan at mas lalo pang naging malapit si Hans at Isabel sa isa't isa. Mas lalong umusbong ang nararamdaman ni Hans para kay Isabel at sa pamamagitan ng tulong ni Isabel, muling umangat ang kumpanya ni Hans. Thank you, Isabel. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung kaya ko pang ibangon ang kumpanya ko. Walang anuman po yun, sir. Kung hindi rin po dahil sa'yo, hindi ko po mapapaoperahan ng nanay ko. Thank you po. Kumusta na nga palang nanay mo? Naayos na bang lagay niya? Kasalukuyan po siya nagpapahinga sa bahay ngayon, sir. Pero successful pong operation. Good to hear that. Kumusta kayo ng boyfriend mo? Ha? Boyfriend? Sinong boyfriend ko, sir? Yung kasama mo kahapon. Yung janitor. Naku, sir. Hindi ko po yung boyfriend. Kaibigan ko po yun si Ryan. Hindi ka ba niya gusto or hindi mo siya gusto? Nako, hindi po kami talo ni Ryan, sir. Ayoko sa maraming sabit. Maraming sabit? Anong ibig mo sabihin? Maraming babae po. Babaero po kasi yun eh. Pas sa kanya. Ganun? Ako, wala akong sabit. Ano naman, sir? Gusto mo rin bang magaya kay Ryan? Naku, sir, wag na. Bangit tingnan pag babaero. What I mean is, wala akong sabit. Pwede mo ako magustuhan. Oh, ha? Nababaliw ka na ba, sir? Hindi. Ang totoo, gusto talaga kita, Isabel. Pero paano? Bakit ako? Alam mo naman, sir, na hindi po tayo pwede. Masyadong malayong agwat ng estado natin sa buhay. Ano naman? Wala naman akong pakalam sa buhay na meron ka. Ang gusto ko lang naman, mahalin mo ako ng walang halong panlilin ng Isabel. Purong pagmamahal ang hangad ko sa'yo. Hindi naman rason ang pagiging mahirap mo para magustuhan kita. Nagustuhan kita, Isabel. Lasa busilak ng puso. Pero, paano po ang sasabihin ng iba, sir? Hindi ka ba natatakot na dahil lang sa nagkagusto sa gayong dukha, bigla nilang bumagsak ang kumpanya mo? Wala akong pakialam. As long as kasama kita. Sapat na sa akin ang simpleng buhay basta kasama kita, Isabel. Kaya, let me know if you're like me too. Gusto rin kita, sir. Gustong gusto. Sumila ang ngiti sa labi ni Hans at agad na niyakap si Isabel. Hindi mo alam kung gaano mo ko napasi, Isabel. Mahal na mahal kita. Mahal? Hello? Naliligaw ka na ba? Manliligaw pa lang syempre. Basta, sagutin mo ako agad, ha? Good. Simulan mo na ngayong araw ang panliligaw mo. Baka sagutin kita agad. Samantala, halos sumabog naman sa sobrang galit si Frida habang pinapanood niya si Hans habang nakayap kay Isabel. Galit na galit siya kay Isabel at nakaisip ng masamang balak para sa dalaga. Ninakaw ni Frida ang mamahaling Rolex ni Hans na pamana pa sa kanya ng kanyang lolo
At sobrang importante nito sa kanya. Palihim nitong nilagay sa bag ni Isabel. What are you doing here, Ma'am Frida? Nothing. Just checking you. Bye. Oh, anong ginagawa ni Ma'am Frida dito sa table mo? Ewan ko ron. Kumain ka na ba, Ryan? Hindi ba eh. Tara na sa cafeteria. Sige, sandali lang at kukunin ko yung bag ko. Nang naglalakad na sila papunta sa cafeteria, biglang tumunog yung emergency alarm sign na may nawawalang gamit. Kaninong gamit naman kayong nawawala? At talagang ginamitan pa ng emergency alarm? Hindi ko alam. Tara, tingnan natin naroon sila sa hallway. Hala, nandoon si Sir Hans at Ma'am Frida at bigatin ng business partner ni Sir Hans. Mukhang mamahaling gamit ang nawala na. What happened? Tanong ni Isabel sa isang empleyado. Nawawala raw ang Rolex ni Sir Hans, yung pinakaiingatan ni regalo na pamana pa ng lolo niya. Nagkakalaga ng 1 milyong piso. Ganun kamahal? Grabe. Sino naman doon kumuha? Wala pa. Kaya nga pinatapon tayo dito eh. Kailangan mag-bag raid. Narinig na nga ni Isabel ang sigaw ni Frida na magsisimula na ang bag raid. Hindi niya maintindihan ng sarili na sa bigla ang pagkabog ng puso niya. Agad niyang tiyanak ang bag niya at nagulat siya nang makita ang gitnong relo na nasa loob ng bag niya. Ryan, paano nangyaring nasa bagong relong hinahanap nila? Ha? Patingin nga. Diyos ba yun naman, Isabel? Bakit hindi ka nag-iingat? Naku, oo nga. Ayang tinutukoy ni Sir Hans. Paano to, Ryan? Hindi akong nagnakaw nito. Mukhang na-frame up ako. Kayong dalawa, anong binubulong-bulong niyo dyan? Puna ni Frida sa kanila. Wala po. Duda ako sa Isabel. Check her bag, please. Frida. Saway naman ni Hans. Why? Are you scared that you might fall for a thief, Hans? Check her bag. Agad niyang chinek ng guard ang bag ni Isabel at nagulat ang lahat ng naroon maging si Hans nang makita ang Rolex na hinahanap niya ay nasa bag ni Isabel. Oh my gosh! Nagawa mo pa talagang magnakaw matapos kang tulungan ni Hans para umangat? Kahit konti ang trabaho mo? Hindi ko alam kung paano napunta yun sa bag ko, Hans. I'm so disappointed in you, Isabel. Ang akala ko pa naman, mapagkakatiwala na kita. Mukhang hindi pa pala. Believe me, sir. Hindi ko pa alam kung paano nangyari yun. Oo, mahirap lang kami. Pero hindi ko magagawang magnakaw. Nasa bag mo na nga ang pruweba ko, Isabel. Pero may gana ka pang magsinungaling. Kapal talaga ng pagmumukha mo. Enough, Frida. Hindi, Isabel. You're fired. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo sa kumpanya ko. Ayoko sa magnanakaw. Please leave. Hindi na nagpumilit pa si Isabel. Wala na siyang nagawa kundi talikuran ng lalaki na akala niya ay lubos na siyang kilala. Pero hindi pa pala. Ayos ka lang ba, Hans? I'm fine. No, alam kong hindi. Sino bang maging okay kung babaeng gusto mo ay nagawa ka palang nakawan? Please stop. Umalis ka na, Frida. Hindi ka nakakatulong. Okay, pero kung gusto mo na makakausap, andito lang ako. Nang makalis si Frida doon, hinayaan niya ang bumuhos ang kanyang luha. Hindi niya lubos maisip na magagawa ni Isabel ang nakawan siya. Ang Rolex na ninakaw niya ay galing pa sa lolo niya na nagpalaki sa kanya. Kaya ganun lamang siya magalit nang napag-alaman niyang nawawala ito. Makalipas ang ilang araw, hindi naging normal para kay Hans ang araw dahil hindi niya na nakikita si Isabel. Isang dapit hapon, napagpasyahan niyang pumunta sa CCTV operator. Hinanap niya ang kuha ng araw na mawala ang Rolex niya at halos gusto niyang saktan ng sarili nang makita niyang si Frida ang kumuha ng Rolex at nilagay lang sa bag ni Isabel. Agad na sinugod ni Hans si Frida. Frida, let's talk. Ano yan? Let's go to your office. Huwag dito, maraming tao. No. Bakit mo nagawang linlangin ako, ha? What do you mean? Ikaw ang kumuha ng Rolex ko at nilagay mo lang sa bag ni Isabel. Ano bang pinagsasabi mo, Hans? Huwag ko nang magpanggap. Kitang-kita ko sa CCTV kung paano mo kinuha ang Rolex sa secret box ko at nilagay sa bag ni Isabel. You framed her up. Oh, hindi ko inaasahan na ganito katagal bago mo malaman.
Ang tanga mo rin no, Hans? Hindi mo naisip na may CCTV at basta mo nalang tinggal sa trabahong babaeng mahal mo. Masyado kang uto-uto. Anong pinagsasabi mo? Baliw ka na. Sinong hindi mababaliw? Tinanggihan mong pag-ibig ko para sa iyo. Parang sa isang basurang babae, Hans. Sinayang mo rin ang friendship natin dahil doon. Sinaktan mo ako ng todo, Hans. You're sick, Frida. Yes, I am. Because I love you. Get out. Pakikaligad nga to, guard. Palabas. Please lang. But Hans, mamahalin mo pa ako. Hindi na nagtubiling pakinggan pa ni Hans si Frida at dumiretso agad siya sa kaibigan ni Isabel na si Ryan. Sir, kayo po pala yan. May iutos po ba kayo? Nasaan si Isabel? Po? Nasaan si Isabel, Ryan? Please, sabihin mo kung nasaan siya. Sir, nakauwi na po siya ng Bicol kahapon pa. Samahan mo ako papunta sa kanila. Alo, bakit naman sir? May nangyari ba? Ipapakulong niyo po ba si Isabel? Hindi. Please samahan mo ako sa kanila. I'll pay you 50K. Sige sir, tara na. Samantala, gulat naman si Isabel ang makita niya si Ryan papasok sa kanilang bahay. Ryan, anong ginagawa mo dito? Wala ka bang trabaho sa Manila? Meron. Kaso ang kulit ni boss eh. Bakit naman? Anong ginawa niya sa'yo? Nagpasama siya papunta rito. Boss, pasok ka na. Isabel, gusto ko lang humingi ng tawad. Sabi pa ni Hans nang makapasok siya sa bahay ni Isabel. Simple, gawa sa kahoy, pero maliwalas tingnan at naroon ang ina itong nakahiga. Sa labas tayo. Ikaw na munang bahala kay Nanay Ryan. Kapag hinanap niya ako, sabihin mo may kausap lang. Sige, ingat kayo. Dito na lang tayo. Bakit mo naisipang puntahan ba ako dito, sir? Gusto kong humingi ng sorry. Pwede mo naman akong i-text. Hindi ka na sana nag-aksaya ng gas. Gusto rin kitang makausap at personal na makahingi ng tawad. I'm sorry. Siguro tama si Frida. Ang bilis kong maniwala. Nang mawala ang relo ko, hindi ko naisip na tingnan muna ang CCTV bago kita akusahan. Ganyan naman kayo palagi, sir. Ano pa bang bago? Akala ko nga, kilala niyo na ako eh. Kasi ang tagal natin magkaibigan at nagbala ka pang ligawan ako. Pero ano nangyari? Parang first time mo ako makita nang wala ang Rolex mo. Kung pagsalitaan mo ako ng kung ano-ano, wagas. Ganun na ba talaga kababa ang tingin mo sa akin? Hindi porket mahirap kami, ay kaya ko nang magnakaw. Hindi ako pinalaking magnanakaw ng mga magulang ko, sir. Kaya nga humihingi ako ng tawad. Kaya kitang patawarin, sir. Pero isa lang pong pakiusap ko sa inyo. Huwag mo na akong guluhin kahit kailan. Pero Isabel, mahal kita. Hindi ko kayang mawali ka sa akin. Sana naisip niyo yan bago niyo ako pagbintangan. Mahal mo ako pero hindi mo ako kayang pagkatiwalaan. Paano pa kaya kung tumagal na tayo? Baka masakal ako sa tinatawag mong pagmamahal, sir. Agad na bumalik si Isabel sa kanilang bahay. Sumunod naman sa kanya si Hans. Nakapag-usap na kami, Ryan. Bumalik na kayo sa Manila. Pero Isabel, hindi pa malinaw lahat sa atin. Malinaw na, sir. Makakalis na kayo. Ganun talaga si Isabel, sir. Ayaw na kasing minamalit ang salo ng buhay niya eh. Kung talagang gusto mo siya o mahal mo na siya, mag-effort ka na lang para makuha ulit ang loob niya. Knowing Isabel, mahirap makuha ang loob niya, lalo pat nasaktan mo siya at napahiya mo siya. Ganun na nga sigurong gagawin ko. Salamat sa pagsama mo sa akin, Ryan. Wala naman, sir. Huwag mo lang sasaktan si Isabel, sir. Kung hindi, ako makakalaban mo. Ginawa nga ni Hans ang payo ni Ryan. Nagpabalik-balik siya sa Bicol at hindi alintana ang layo ng biyahe makuha nilang muli ang tiwala ni Isabel. Nandito ka na naman. Hindi ka ba napapagod bumiyahe? Hindi ko maramdaman ng pagod kapag ikaw nasisilahin ko, Isabel. Ang lakas mong bola, no? Nakasampung beses ka na yatang sabi niya sa akin. Pati magulang ko na uumay na sa mukha mo. Your parents love me. Tingnan mo nga, oh. Pinagluto pa ako na ng masarap ng talaba at tahong. Ewan ko na lang talaga sa'yo, sir. Magsasawa ka rin at mapapagod pa balik-balik dito sa Bicol. Ngunit nagkakamali si Isabel dahil hindi naramdaman ni Hans ang pagod sa layo ng biyahe niya
Porsigido siyang makuha ang loob ng dalaga. Nagdaan pang mga araw, linggo at buwan na gano'n ang routine ni Hans. Kulang na lang ay tumira siya sa Bicol. Hindi po ba kayo napapagod sa routine niyo, sir? Masyadong malayo ang Bicol pero parang ginawa niyong kabilang barangay. Para kang estudyante na nagdo-dorm sa kabilang bayan tapos uuwi ko itong Bernes ng gabi. Ganun ba? Ganito siguro nagagawa kapag in love. Hahamakin ang lahat. Makuha lang siya. Grabe ka naman, sir. Masyado ka talagang hulog sa kaibigan ko na yun, ano? Mas mabuti yan, sir. Magpatuloy ka lang. Makukuha mo rin po ang kiliti ni Isabel. Sa ilang buwang nagdaan, naging kaibigan ni Hans si Ryan. Ito lang rin kasing nakakausap niya sa kumpanya. Excited na ako. Gusto ko na nga siyang pakasalan Kaso hindi ko pa mapaamo. Tigre ba, sir? Masanay ka na po kay Isabel. Sanay na ako sa isang yun. By the way, mabuti hindi ka nagagusto kay Isabel. Hindi pwede, sir. Mas gusto naming magkaibigan kami habang buhay. Less stress rin. Yeah, at para sa akin si Isabel. Nakangising sabi pa ni Hans. Good morning, Isabel. Flowers for you? Ang aga mo naman, sir. Wala pa nga akong tulog Ayun ang sinasabi ko. Bakit ba kasi hindi ka masabihan na hindi mo na kailangang pumunta dito? Gusto ko nga patunayan na seryoso ako sa Isabel. At kung ito lang tanging paraan hindi ako magsisawa o mapapagod kaka-drive papunta sa inyo. Ang dami mong alam. O siya, tumuloy ka na. At saktong luto na ang breakfast namin. Wow, may improving tata ako. Inaalok mo na akong kumain Ano? Sira ka talaga. Inaaya naman kita. Bilis mo namang magalit. Binibiro lang kita. Dami mong alam. Halika na. Ano to? Anong klaseng pagkain to, Isabel? Tuyod fried rice yan. Tikman mo, masarap yan. May pritong itlog rin at sabay mo ng mainit na kape. Promise, sobrang sarap ng combination yan. Talaga? First time kong makita ng ganitong agahan. Mainam. Tikman mo para hanap-hanapin mo, sir. Tinikman nga ni Hans ang pagkain na nasa harap niya at halos napapikit pa siya ng malasahan niya kung gaano ito kasarap. Ang sarap nga. Grabe. Thank you, Isabel Welcome, sir. Kumain ka ng marami dahil mamaya maglalakad-lakad tayo sa dalampasigan. Matapos nga nilang kumain, inaya ni Isabel na maglakad-lakad sila sa dalampasigan. Ang ganda ng lugar niyo, Isabel. Tama ka dyan, sir. Sobrang fresh pa ng hangin. Hindi kagaya sa Manila. Yeah. Minsan nga naisip ko na dito na lang tumira sa inyo. Asa ka naman. Huwag mo akong iiwan ng kumpanya, sir. Ikaw na ngayon ang buhay ko, Isabel. Handa akong talikuran ng mga buhay para sa'yo. No, sir. Hindi mo kailangan magsakripisyo. Sapat na sa akin ang pinakita mong effort para mapatunayan mo na seryoso ka sa akin at kung gaano mo ako kamahal. Talaga? Sinasagot mo na ba ako, Isabel? Yes, Hans. Girlfriend mo na ako. Agad namang nagsisigaw si Hans dahil sa sobrang tuwa. Tigilan mo nga yan. Para kang baliw. Baliw sa'yo. Mahal na mahal kita, Isabel. Mahal na mahal kita, Hans. Hindi mapangalanan ng saya ni Hans ng araw na yon. Saya na umabot pa ng buwan hanggang taon. At hindi na nga pinatagal ni Hans at inaya ng pagbakasal si Isabel. Seryoso ka ba? Hindi pa tayo ganun katagal, Hans. Baka naguguluhan ka lang. Seryoso ako, Isabel. Ang katulad mo hindi na dapat pinapatagal pa bilang girlfriend. Inaasawa na agad yan. Sira ka talaga. Paano ang pamilya mo? Hindi ba sila magagalit na pakakasalan mo ako? Ako na isang dukha? Bakit ba silang iniisip mo? Sila bang pakakasalan mo? Sila bang makakasama mo habang buhay? Hindi naman, iba. Ako, Isabel. Ako makakasama mo habang buhay. At akong pakakasalan mo. Kaya mo nang isipin ng pamilya ko. Wala na akong pakalam sa sasabihin nila. I don't know what to say. But yes, Hans. I will marry you. Humihikbing saad ni Isabel. Naging abala si Hans at Isabel para sa pagpaplano ng kasal nila na gaganapin na sa isang buwan. Hindi alintanang mahadlang sa relasyon ng dalawa. Kalaunan, walang nagawa ang pamilya ni Hans kundi tanggapin si Isabel dahil dito masayang uniko iho nila. Nang sumapit ang kasal, mas lalong sumibol ang pagmamahalan ng dalawa. I call you, my Isabel.
Because you are my everything. You're my light, and you've shown me more than love that I've ever known. I love you, Isabella. As I have given you my hand to hold, so I give you my life to hold from this day forward. I love you too, Hans. Napuno ng masigarabong palakpakan na sigaw ng kasal ni Hans at Isabel. Masayang-masaya silang tinahakandaan papuntang reception. Kabaligtaran naman sa galit na si Frida. Kalaunan ay na-diagnose si Frida na may mental na problema at tuluyang nawala sa kanyang sarili. Nagsama ng mapayapa at matiwasay si Hans at Isabel at binayaan ng dalawang napaka-cute na supling. Hanggang dito na lamang po. This is Regine here in Miss Teen Stories. Daghan kaayong salamat!